Good morning, good morning. Naisipan ko pong mag-live ngayon to share the word of God this morning. Holiday naman ngayon, yung tinatawag na Immaculate Conception. It's all about the conception of the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ conceived by Mary without original sin. And if you want to know more about that, panoorin niyo po yung YouTube video ni Ron White. Si Ron White is a archaeologist. Siya po ay talagang very deep research about what is all about from the past. At ni-research nila po yung Ark of the Covenant and they found it out sa ilalim po ng mountain. Uh, Based on their studies, andun po yung Calvary. Then when the Lord was struck by the spear of the soldiers, yung pong dugo ay bumaba sa lupa at they found out na meron pong yung pong Ark of the Covenant na nakita na may blood. At hindi lang po doon natapos. Yung pong specimen ng blood, dinala po nila ito sa high-level quality laboratory ng Israel. And they found out that the blood is still alive. Imagine, 2,000 years ago, the blood is still alive. And nagtataka sila, kasi ang ano po, ang blood, meron niyang X and Y chromosome. X and Y chromosome. So po yung X sa babae, Y sa lalaki, or other way around. Nagtataka po yung mga um, expert laboratories na bakit walang Y chromosome. Yung sa lalaki wala, sa babae lang. Tanong sila ng tanong, tanong sila ng tanong, and then until sinabi ni Ron White, it is the blood. Tinanong sila kaninong blood ito? Then tinanong nila si Ron White, American archaeologist. Then Ron White with teary eyes, sinabi niya, this is the blood of your Messiah. Alam niyo kung panonoorin niyo po yung video, maiiyak po talaga kayo. It is the blood that really shed on the Calvary that cleanse our sins. And that time, pinipreach no ni Ron White that the Lord Jesus Christ is the only Savior. And that is why meron tayo ngayong holiday na Immaculate Conception. So it is not about religion. When we talk about Jesus Christ, iwasan po natin yung about religion. Jesus Christ is about the payment of our sin, the full payment for the penalty of our sin. And the common denominator is when we put our trust to God through the Lord Jesus Christ, the Son of God, eventually, unti-unti, mababago yung buhay natin. Because that is the very purpose of salvation, of accepting Jesus Christ. Matatransform po tayo. Although matagal nating nakasanayan yung mga bagay na ginagawa natin, but the Lord Jesus Christ is too powerful to change us. Kailangan lang po ng ating pagsuko ng ating pong faith. But this morning, what I want to share with us is about Luke chapter 2. What all about on Christmas first night? Ayan po pag-uusapan natin. Ano po ang patungkol sa unang gabi ng Pasko? Alam niyo po, nalaman natin ito, ma-appreciate natin, lalo ang Christmas. Ano ba yung mga naganap sa unang gabi ng Kapaskuhan? Makikita po natin ito in Luke chapter 2 verse 1 to 18. Babasahin ko lang po muna yung ating pong pinaka-summary na pag-uusapan, then we will go to it by the details. Number 1, what is all about on Christmas first night? Verse 1 to 8, significant fact on Christ's birthday. Letter A, the birth season was during the Roman Empire census globally. Verse 1 to 2. Summary muna rin, mamaya natin pupuntahan yung details. Letter B, both parents of the Lord Jesus Christ, foster father si Joseph, kasi 'di ba doon sa Bible, ano sila magjowa sila ni Mary sa ating modern day word, magjowa o mag-boyfriend, mag-girlfriend. Ngayon, nalaman ni Joseph in a dream na alam mo, Joseph, kahit na si Mary ay buntis, it is divine. There is no contact with any man. Kaya sa halip na with all decent, kasi si Joseph, mabuting tao to Ayaw niyang ipahiya si Mary. Ngayon gusto niya,
lalayo sa dahan-dahan. Kaya lang, alam ng Panginoon yun eh. So God showed in a dream, nagsabi ang Panginoon, no, ang pinagbubuntis ni Mary is divine. There is no physical contact. So ang ginawa ni Joseph, sige Lord, sabi niyo po yan, I will obey to your will. Ayun, sinamahan niya si Mary. Ngayon, this is the reality. Mary and Joseph are both from David lineage. King David lineage. Hindi po Messiah or Savior ang nagpapakilalang Savior kung hindi siya galing sa lahi ni David or lineage of kingship ni David. Because the Messiah will become the everlasting king. He will reign forever. Joseph came from the lineage of David, Bathsheba, then Solomon, and so forth. Kingly lineage. But Mary came from, tingnan niyo po ito David, Bathsheba, Nathan. Who is Bathsheba? Minsan alam niyo po ang tao, mapanghusga. Naku, anak sa labas yan. Naku, ganyan yan. Alam niyo kung aaralin natin, marami pong they so-called anak sa labas, mas pinagpala. Kasi tumawag sa Diyos eh. So yun po yun. David, King David, Bathsheba, anak si Solomon. Sa huli, si Jesus Christ. Matthew chapter 1, nandun po yan. Then, Mary, sa Luke chapter 2 naman po ito. Sa Luke chapter 1 and 2 naman ito. Si Mary naman po galing kay King David, Bathsheba, to Nathan. Meaning to say, kung ang tatay galing sa lineage ni King David, ang nanay galing sa lineage ng ibang tribe, hindi po yung totoo. But the fact is, both parents, father and mother of the Lord Jesus Christ, alam naman natin, foster father lang po si Joseph, si Mary po, conceived without original sin. That is why we are now walang pasok. Immaculate Conception. But the very big essence of Immaculate Conception is the baby that being conceived on the mother's womb, our Savior. Ngayon yun po. Pangatlong puntos po natin. Summary lang po ito, wala pa po tayo sa details The Lord must be born in Bethlehem. Pakinggan niyo po ito. Kung yung kinikilala nating Savior, ipinanganak sa New York, peke po yan. Kung yung kinikilala nating Savior, pinanganak sa Makati Med, peke po yan. Kung yung kinikilala nating Savior, pinanganak sa Antarctica, peke po yan. Bakit? There is no other birthplace of our Messiah but on Bethlehem. What is Bethlehem? Bethlehem is a house of bread. In Hebrew, Bethlehem is a house of bread. Therefore, John chapter 6, verse 35, the Lord Jesus Christ exposed himself, I am the bread of life. Doon pa lang, makikita mo na eh. Therefore, the bread of life must be born or shall be born on the house of bread. Ang liwanag po. Jesus Christ is the bread of life. Therefore, the birthplace of the Lord Jesus Christ, which is the bread of life, must be in the house of bread, which is Bethlehem. So, yun po. Second, so yun po yung unang puntos natin verse 1 to 8 ng Luke chapter 2, significant fact on Christ's birthday. Second puntos po natin, from verse 9 to verse 20, significant fact of the message of the birthday of the incarnation of the Lord Jesus Christ. Now, let's go into details. Basahin ko muna po sa English, then I will read in Tagalog. First point, significant fact on Christ's birthday, on the very first night. Lagi tayong dadabalik po sa original. Hindi pwedeng kwento-kwento lang. Buntahan natin po yung pinaka-original na pangyayari, original scenario of the birthday of the Lord Jesus Christ. First point natin, significant fact of Christ's birthday, letter A. The birth season was during the Roman Empire census globally. Ang liwanag po Historically speaking, meron po tayong proof kung kailan ipinanganak ng Panginoong Hesus during the global Roman Empire census. Verse 1 to 2. Luke chapter 2. Now, in those days, a decree went out from Caesar Augustus that a census be taken on all inhabited earth. Bakit sinabing in all inhabited earth? Bakit sinabing sa lahat ng nasasakupan ng imperyo? That time, Roman Empire po ang dominating power worldwide.
Kung babalikan natin sa Old Testament time, the first empire, powerful empire is Babylonian Empire. Then, Persian Empire. Pag sinabing Babylonian, ito po yung modern Iraq. Pag sinabing Persian Empire, this is the so-called Iran. Hindi natin pag-uusapan yun, hahaba po tayo. Then, nagkaroon po ng Medo-Persia, nagkaroon si Alexander the Great, then nagkaroon po ng Roman Empire. Ito po yung panahon na ipinanganak ang Panginoong Hesus sa verse 1. Then verse 2, this was the first census taken while Quirinius was governor of Syria. Mas lalong naging detailed pa. Hindi lang Roman Empire, there was a certain very specific governor named Quirinius of Syria. So kung titingnan natin by date, meron talaga pagkikilanlan. Ito pa po ang matindi na pagkikilanlan na birthday na panahon, na season. Listen very carefully. Alam niyo po sa Israel, dalawa lang ang weather. Kahit i-google niyo po yan. There are only two weather sa Israel. First, as yung tinatawag nilang cool, rainy winter. Nag-start po ito ng mid-October to April. Mid-October to April. Then, a dry, hot summer, May to September. Listen very carefully. Sa Pilipinas, kailan ba nagkakaroon ng eleksyon? Di ba pag May? Usually May. National election or local election. Kasi this is the best weather. Kahit wala pang pag-asa, kahit walang magsabi sa iyo what is the weather is all about, given na po yun, pag May, napakaganda ng weather. Minsan May 10, May 8, mga ganun eh. Anong ibig sabihin? Kung i-connect natin ito sa census, eto po yan. The purpose of census is to know the population of your empire. Tama? The purpose of census is to know how can you give your services. Ito ngayon yan. Kung ang survey ginawa winter time, mayroong pong reason ng iba na huwag pumunta, bumalik sa kanilang bayan. Kasi, ang sabi dito, sa verse 2, ang sabi dito, tuloy natin and everyone was on his way to register for the census, each to his own city. Uuwi sila. Ngayon, binanggit dito, in order to register along with Mary, who was engaged to him and was with child, buntis. While they were there, the days were completed for her to give birth. Sabi ng verse 4, Joseph also went from Galilee, from the city of Nazareth to Judea. So, nung panahon na yon, si Joseph ay nakatira sa Nazareth. Mula sa Nazareth, Galilea, so siya pumunta sa Bethlehem. Kaya pala, kung tawagin ay the Nazarene. Ayan, Jesus Christ of Nazareth. Kasi si Joseph po, originally na nakatira doon sa Nazareth. So, nung nagpatawag ng census, ang layo po nun, hindi ko na tiningnan yung kilometer, no? So, basta malayo po yun. Parang Metro Manila to, sabihin mo na ng Pampanga, ganun kalayo. Anong nangyari po? On their way, on their journey, si Mary po ay buntis. Mga anak, kasi wala pa namang LRT nun, walang sasakyan, hindi naman sila ganun kayaman, donkey. Imagine mo ilang kilometers per hour. Sabihin na natin, ang donkey kaya niyang maglakbay ng 5 kilometers per hour. Ako kaya ko maglakad ng 3 kilometers in 15 minutes eh. Imagine mo yun. Kaya ko yun. Lakarin 3 kilometers in 15 minutes. Sabihin mo na lang, donkey, sabihin natin. 5 kilometers per hour. Mabagal ang donkey. First, na pinag-uusapan natin dito, the season. Anong season kaya pinanganak si Jesus Christ? Alam niyo po, December 25, long time ago, meron na po talagang festival buong mundo. Pakinggan niyo po ito. Baka hindi niyo pa po ito alam. Listen very carefully. Nung unang panahon pa po, meron na pong festival during December 25. And the festival is Natalis Solis Invicti, or the Feast of the Unconquered Sun, S-U-N. They worship araw. The sun. Yung araw, hindi po S-O-N araw mismo. Yung planeta na araw, sinasamba nila. The reason why God is blessed to Joseph, to Abraham,
During the time of Abraham, ginagawa na po yan. They worship sun. Kaya lang itong si Abraham, alam niyang may Diyos, pero ang Diyos hindi apoy, hindi dagat, hindi bundok. Naniniwala siyang may Diyos, Spirit. Kaya tinawag siya ni God na-please si God sa kanya, sa kanyang pananampalataya. At yun po ang ginagawa. They worship sun nung mga panahon na yun. Hindi ko mapigilan, sasabihin ko to. Meron po akong alam na grupo na pag Pasko, meron silang itinataas na bilog. Bilog, ang laki po. Mas malaki pa sa plato. Tinataas na ganyan. At yung mga tao, pinaluluhod nila. Hulaan nyo kung ano po, kung sino pong grupo po yun. At bakit po naging December 25 ang Pasko? Kasi meron pong leader ng pinakamalaking reliyon, ang ginawa niya, isinet niya pong birthday ni Jesus Christ ang December 25. Anong proof na hindi talaga December 25 ang birthday ni Jesus Christ? Pakinggan niyo po ito. Lahat ng pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus symbolical, hindi lang ito basta, sige, trip ko lang ganito, hindi po. Kung si Jesus Christ ipinanganak sa Bethlehem, because Bethlehem is a house of bread, and Jesus Christ is the bread of life, saktong-sakto. It's all about tabernacle. Pakinggan niyo po ito. Ang Israelites po, madali silang umuuwi sa kanilang bayan pag may festival. Hindi mo na kailangan utusan niya, kasi utos ng Diyos yun eh. Isa sa pinakagustong-gusto nila na sineselebrate is the Feast of Tabernacle. What is the Feast of Tabernacle? Feast of Tabernacle is, ito po yung panahon na nasa disyerto po sila, nung panahon ni Moses, at si God po, yung nagpagawa ng Ark of the Covenant, at dahil sila ay nagta-travel, wala pong building na bahay yun. So may tolda po lamang, at nasa gitna po yun. At sabi ng Panginoon, every time na magpapahinga kayo, 12 tribes kayo, ang gagawin ninyo, 3 sa north, 3 sa south, 3 sa east, 3 sa west. At nasa gitna po yung tabernacle. Ano sabi ng Isaiah chapter 7 verse 14? Ito po sabi ng Isaiah 7:14. Therefore, New King James Version. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Sakto. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. God is with us. Ano ibig sabihin ng tabernacle? The presence of God is with us. Kung ang Panginoong Hesus namatay during the Passover, ano yung Passover? Alam niyo po, yung pong festival ng mga Hudyo, meron po yung symbolical at modern meaning sa buhay natin. Kung ang Panginoong Hesus namatay during the Passover lamb, ano yung Passover lamb? O Passover, Feast of the Passover. Ito po yung panahon pa rin nila Moses. Sabi niya, Moses, sabihin mo sa mga Israelita, walang lalabas ng bahay, pero magkakatay muna sila ng tupa, batang tupa, at kakainin nila yon. Walang lalabas habang kinakain nila yon. Kasi sa gabi, ng aking pagpapalaya sa inyo, I will send the angel of death, and the angel of death will kill every firstborn in Egypt. Firstborn na tao, firstborn na hayop. So, nung gabi na yun, ganun nga nangyari. And that very same day, namatay ang Panginoong Hesus. Kaya nga sinasabi natin, ang festival po, the festival of Jewish or Israelite festival, guide po natin yan, who is the real Savior. Kung ang Panginoong Hesus died during the Feast of the Passover, the Lord Jesus Christ born during the Feast of Tabernacle. Kailan ang Feast of Tabernacle? Feast of Tabernacle is mid of September and mid of October. Swak, naswak. Gaya ng sinasabi natin kanina. Yan yung best climate sa Israel. Mid of September and mid of October during the Feast of Tabernacle. Kaya ko itong si Augustus Caesar, gagawa ng census, hindi niya yan gagawin during the time of winter season. Anong sinabi dito? Sa binasa natin? Tuloy natin Verse 8, in the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night. Sige nga, i-challenge kita. I-challenge kita. Kung bibigyan kita ng pangkape,
sa Starbucks. Pero ano yun Nescafe stick, lalagay lang natin sa baso, kunwari Starbucks. At doon ka magkakape sa bagong, may magandang bagong Starbucks doon sa sa Tagaytay. Pumunta kami minsan, 11 kami umalis ng Imus. Tumating kami doon alas 12:30. Umuwi kami alas 2. Kung bibigyan kita ng pagkakataon, ititreat kita ng kape doon, alas 2 tayo magkakape, papayag ka? Siguro hindi ka papayag. Lalo pa kung December, napakalamig. Napakalamig. Tagaytay pa lang yun. Hindi pa winter. Sa Tagaytay po, ang weather dyan, 24 sa medyo umaga at hapon. Pag madaling araw, bababa ng 14. Sa Israel pa, bumababa ng 10 to 5 ang weather doon. So makikita natin, the true birthday of the Lord Jesus Christ is during the Feast of Tabernacle. Tandaan niyo po yan. Ano ibig sabihin ng Feast of Tabernacle or Tabernacle? God is with us. Pero ang puntos po doon, maganda yung katwirang araw-araw ay Pasko. Totoo po yan. Hindi na issue yung talaga bang December 25, Pasko? Hindi naman talaga. Pero hindi na issue yun. Ang mahalaga, may pinanganak na tagapagligtas. And the real birthday of the Lord Jesus Christ during the Feast of Tabernacle, God is with us. Kaya nga Emmanuel Emmanuel. Kung namatay siya, Passover, Feast of the Passover, saktong date, ganun din po ang kanyang kapanganakan. But the point is, di na mahalaga kung kailan ang pinanganak ang Panginoon, mahalaga may pinanganak na tagapagligtas. Tuloy po natin. First point, the birth season was during the Roman Empire census globally. And that is the Feast of Tabernacle. Number 2, both parents of the Lord Jesus Christ came from the lineage of David. Yan ang sinasabi ng Bible. Kung naghahanap tayo ng totoong Misaya, totoong tagapagligtas, wala nang iba kundi ang Panginoong Hesus. Bakit? Dahil ang kanyang nanay at tatay parehong galing sa lineage ni David. Kung si Joseph galing sa lineage ni David at si Mary galing sa lineage ni Benjamin, peke po siya. Kaya lang parehong galing Matthew chapter 1 and Luke chapter 1, makikita po natin doon ang proof. Third point, the Lord must be born in Bethlehem. Why? John 6:35, the Lord says, I am the bread of life. Then, Bethlehem, ibig sabihin ng Bethlehem is the bread of life or the house of bread. Walang ibang birthplace na dapat meron si Jesus Christ, ang Panginoon, sa Bethlehem po lamang. Because Bethlehem means the house of bread, then the bread of life shall be born on the house of bread, which is Bethlehem. Let's move on. Tuloy po tayo. Verse 9 to 12. Second point. Unang point natin kanina, verse 1 to 8. Significant fact of Christ's birthday. Now, second point, sa Luke chapter 2, verse 9 to 20, significant fact of the message of the birthday of the incarnation of the Lord Jesus Christ. Nag-incarnate lang naman ang Panginoong Hesus. Hindi po siya tao talaga. Nagkataong tao lang. Bagamat 100% God, 100% na tao po siya. Listen very carefully. Significant fact of the message of the birthday of the Lord Jesus Christ, verse 9 to 12. Anong meron po sa verse 9 to 12? It is the message of hope, of great joy of salvation to the hopeless outcast sinners like us. Talungin natin, bakit sa dinami-dami ng tao, sa shepherd pa, nagpakita ang Panginoong Hesus? Nanyo po ba ang shepherd? Outcast po yan. Literally mabaho and spiritual law of the Jewish people, outcast at makasalanan or madumi ang mga shepherd. Walang naniniwala sa shepherd. Ma-outcast sila. Walang kwentang tao, mababa pa sila sa prostitute. Wow, imagine mo yun. I-categorize ka na mababa ka pa sa prostitute, anong pakinabang mo? Wala. Kaya pansinin niyo po ang heaven, bakit sa dinami-dami ng tao, yung pinakamababa pa sa paningin ng tao nagpakilala ang Panginoon? It's all about you and me. Minsan alam nyo, dumarating tayo sa puntos na may mga depression, may mga bagay ka na hindi na nangyari sa buhay mo.
Wala tayong pinag-aiba sa shepherd. Di ba? Minsan may mga tao na ang ganda-ganda, problema niya lang kilay, nakaproblema na. Minsan may mga tao ubod ng yaman, wala magpakamatay. Ay, naalala niyo yung isang babae, pinost ko sa FB yun eh. Sa mga FB friends ko na nakakita, maintindihan itong sasabihin ko. Napakaganda po niya. Designer po siya. Anong sabi niya? Napakarami kong sasakyan. Mamahalin pa, pero ngayon nasa wheelchair na lang ako. Napakarami kong damit, sabi niya. Pero bakit ngayon, ito, tablecloth na lang ng, ano na lang, common na lang ng hospital yung dinadamit ko. Sabi niya, napakayaman kong tao. Pero bakit ito na lang, ito nga ako ngayon, malapit ako makain, sabi niya gano'n. May mga tao kasi dumarating sa hopelessness. Bakit? Kasi sa mga bagay ng material, sa mga bagay ng mundo umaasa eh. Yes, okay. Totoo naman yun eh. Kailangan natin ng pera sa mundo. Pero kung diyan ka lang sa pera aasa, at yan yung magiging parang level, or yung magiging acknowledgement natin, o magiging level natin sa buhay, kung gaano ka kahalaga, mali. Mali. Alam nyo nung First World War, merong, kung di ako nagkakamali 1/3 o 1/4 ng Russia, sila may-ari, pamilya. Mayaman sila. After the war, lahat sila namatay. O nasa ng pera nila? Sa government na. Magandang may pera, pero kung yung pera ang magiging dahilan ng pagpapakilala mo kung sino ka, o magiging dahilan ng depression mo, kulang. Sayang. And that is why God Himself revealed to the shepherd. Sino ang shepherd? Ulit? Mababa pa sila sa prostitute. Kinategorize sila ng tao during their time as a lowest kind of citizen. And yet, they are the first human being na nakatanggap ng message. Anong ibig sabihin? There is something about the Lord. Hindi siya namimili ng tao. There is something about ano man yung kalalagayan mo sa buhay. Andiyan ang Diyos na aabutin ka. Aabutin ka. Kaya nga sabi dito sa Tagalog ko po babasahin Sa lupain din niyaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Listen, bakit sila natakot ng gayon na lamang? Sabi ng verse 9. And an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly terrified. Sa Tagalog, natakot lang Sa English, ang ganda Terribly terrified. Kasi alam nyo yun, yung mind conditioning, na-condition na sa isip nila, madumi kami, makasalanan kami, wala kaming kwenta, outcast kami, wala kaming kwentang tao, na-condition na isip ng mga shepherd. Yun kasi ang tingin sa kanila Kaya akala nila mamamatay sila. Naalala ko lang habang nagsasalita ako. During 90s, when I was a Catholic missionary sa El Shaddai, kay Brother Mike, meron akong napakadelikadong misyon na ginawa. Kaya nagsama po ako Kasi naaawa ako sa mga prostitutes sa Makati, sa lugar ba to? Giniba na ngayon yun Harrison Plaza. Yan, Harrison Plaza. So every Tuesday, doon kami sa Rizal Baseball Stadium. Then, siyempre, wala pang oras ang gawain. Maaga kami doon. Kakain muna kami sa Makati Square. Sa Harrison Plaza. Ang problema, ang dami lumalapit. Mga babata pa, magaganda. Mga prostitute. Ngayon, dumating sa puso ko na ba't hindi tulungan? Kaya ang ginawa namin, ako po yung nag-organize. Babayaran namin yung isa o dalawa, makikinig lang sila. Kasi baba lang naman ang presyo nila 500, 700, 1,000. Pagka medyo alam mo yung sosyalin, 1,000. Ngayon, nagsama ako kasi delikado Baka mamaya, alam mo naman ang tao, kunwari ka pa, hotel mo lang yan. Minsan may mga manghusga ng tao Kaya nagsama po ako ng sister at brother. 3 kami. Para ang iniiwasan natin doon, i-judge ka ng mga judgmental na perfectong tao Minsan mga ganun Alam nyo, ginagawa namin, many times, makikinig sila, iiyak sila.
Alam mo, pagbibigay ko na yung bayad, hindi nila tinatanggap. Kasi naturuan sila ng Panginoon na magsisi. Kasi minsan hindi naman nila ginugusto yun na maging prostitute. Kaya lang wala silang ibang way na paraan. Kaya lang, ang tanong, sinong tutulong? Pero binibigay ko pa rin yung pera. Bakit ko nabanggit? Di ba sabi nga natin, shepherd mas mababa pa sa prostitute? Ganun tayo. Tanongin ko kayo, anong tawag sa magnanakaw ng 1 billion sa nagnakaw ng piso o 10 piso? Parehong magnanakaw lang yun. The point is, walang dapat magmalinis. We are all shepherd. Sinasabi ng Panginoon, anak, ano man ang kasalanan mo, ikaw yung una kong hinanap. Ngayon, meron akong viewer na 4. Tayo po yung shepherd na minahal ng Panginoon. Ito pa pong matindi itong babasahin ko, pakinggan nyo mabuti. This verse really expose or reveal who Jesus Christ is. Tuloy natin Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Mamaya babalikan natin yon. Puntahan ko lang muna yung sinasabi ko sa inyong verse. Sapagkat isinilang ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas. Very details kung saan dapat sa Bethlehem, wala nang iba po. House of bread, maipakanganak ang bread of life. Verse 11, sapagkat isinilang ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan na matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Ito po yung verse na sinasabi ko, verse 13. Basahin ko po sa Tagalog, sa English. And suddenly, there appeared with the angel of multitude of heavenly hosts, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. Sa Tagalog pala binanggit, malaking hukbo. Alam niyo po, army to, mga mandirigma. Nagulat sila Nagulat yung mga heavenly armies na yung kanilang captain of the host, nila, magkakataong tao, hindi maiisip, parang sasabog yung isip nila Diyos to, kapitan ng mga hukbo ng langit, magiging sanggol. Kaya alam niyo po, kung hindi lang sila pinaalis ni God, lagi nilang sasamahan physically yung batang ito kasi alam nila, Diyos to na nagkatawang tao. Sino po na religious leader ang makapagsasabi na umaangkin na mas mataas pa sa kay Jesus na nung pinanganak sila merong anghel? Wala. Only Jesus Christ. In this revealed that the Lord Jesus Christ is not just a man. He is God so in love with you and me na alam niya na we are doomed to hell eternally. Then God Himself, iniwan niya ang langit, nagkatawang tao para iligtas tayo. Doon lang dapat malalim na yung pagkaintindi natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Tapos minsan, nagkasakit lang tayo, magdadoubt na tayo sa pag-ibig ng Diyos. Minsan, meron tayong bills na dapat bayaran, hindi na bayaran, naputulan ng kuryente, nagtampo na tayo sa Diyos. Mga something like that. Para sabi mo nga sa sarili mo, wala ako dapat ipagtampo sa Diyos. Sige, sabihin mo yan, wala ako dapat ipagtampo sa Diyos. Pagpasalamat ang dami. Nagulat ang mga angel. Di ba sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, ikaw naman yung sundang mo, itago mo yan. Hindi mo ba alam? Matthew chapters 26 verse 53 to 54. Ano sabi ni Lord Jesus Christ? Don't you know that I can ask to the Father even 12 legions of angels? Grabe, pinakakonti na pwedeng hingin ng Panginoong Hesus para ipagtanggol siya is 12 legions. Ilan ang 12 legions? 72,000. Grabe. Ganun ang Panginoon natin. Pero pinayagan niyang duraan siya, sepain siya, murahin siya, laitin siya. Sabi nga ng Isaiah, hindi po makilala kung tao pa siya sa pambubugbog sa kanya. Alam mo, gigil na gigil yung mga angel. Lord, isang sabi mo lang, bugnaw itong mga to. Gigil na gigil yung mga heavenly hosts. Ako naniniwala ko, umiiyak yung mga angel nun Hindi nyo ba alam? Captain of host namin yung binubugbog nyo. Alam nyo, hindi ko umaarte Galing sa puso ko tong pagtulo ng luha ko. Sabi ko nga, Lord, ilalive ko ba to? Yung revelation ng word mo, ilive ko kaya? Alam nyo po, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dito pa lang po sa Luke chapter 2, verse 13, kitang-kita mo na,
kung gaano ka pinahalagahan ng Diyos. Pakisabi mo yan sa sarili mo. Matindi ang pagpapahalaga sa akin ng Diyos. It is a message of hope and great joy. Kita nyo a message of hope. Ibinigay niya sa hopeless people. Sino yon? Mga shepherd na ang tingin ng tao ng panahon nila mababa pa sa prostitute, basahan, walang kwenta. Aminin natin, minsan dumadating ka sa mga pangyayaring ganyan. Meron kang mga regrets, meron tayong mga regrets, meron tayong mga lungkot sa buhay. Doesn't matter na. Matutunaw yan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya pag naiintindihan natin pagmamahal ng Diyos, matutunaw lahat ng ating problema sa buhay. Yes, hindi naman po perpekto ang buhay. Kahit tanungin mo pa si Henry C. Jr., yung pinakamayayaman, kahit si Elon Musk, kausapin mo. Kahit si Bill Gates. Marami silang mga disappointment sa buhay. Pero ang kagandahan lang nun, kapag dumadating ka sa disappointment, malalaman mo, God appointed time with you na maramdaman natin ang pag-ibig niya. Ito sa verse 9, anong sabi ng verse 9? Anong sabi po? And the angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly terrified. At anong sabi niya? I bring you good news of great joy. Hindi sinabing news of joy. Great joy. Bakit great joy? Imaginein mo, papunta na tayo ng impyerno, biglang yung Diyos mismo bumaba para iligtas tayo. Great joy nga. Great joy of salvation. Letter B. It is a revelation who really Jesus Christ is. Siya po yung captain of the host. Peter, hindi mo ba alam? I can ask to the Father 72,000 or 12 legions of angels. Hindi ginawa ng Panginoon yun. Nagawa mo na ba minsan yung tinatawag na imprecatory prayer? Ako, patawarin ako ng Panginoon. Minsan nagawa ko ito eh. Sabi ko, Lord, ito yung prayer ko minsan eh. Sabi ko, ginawa ko na nga ang lahat para tulungan sila. Ako pa ang parang masama sa huli. Sabi ko, Lord, di ba sabi nyo, vengeance is mine? Do your revenge now for me. Alam mo, yun eh. Sabi ko, Lord, do your revenge against them. Mali po yun, mali. Kasi kahit di naman sabihin, si God ang nakakaalam doon. Para ituwid yung tao at masave yung tao. Pero hindi na po kailangan. Doesn't need na ipare pa natin yun. Lord, paluin mo sila kasi nilamangan nila ako. Hindi na kailangan po. Wag po ganon. Then verse 15 to 17. It is the only way to complete life's turnaround from slavery of fear and sin to becoming a messenger of Christ. Verse 15 to 17, pansinin niyo po Nang makalis ng mga anghel, pabalik sa langit. Ganda no, makikita mo yun, langit bumuka, tapos mga angel bumalik. Ganda. Ito, tingnan niyo Sino pong kinikilala nating sobrang anointed, sobrang sinasabi natin, alam mo, ramdam ko talagang blessed ka ni God. Tanungin mo sila, nakita mo na ba ang langit bumukas at ang anghel balik-balik? Walang magsasabi ng ganun. Pero itong mga shepherd na ito, na sa tingin ng tao walang kwenta, napakasamang tao, talagang binigyan sila ng grabe, no? Daig pa yung yung 3D o 5D, no? Na movie. Talagang kitang-kita talaga. Verse 15. Nang makalisa ang anghel pabalik sa langit, ang mga pastor at nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin at ibalita natin. At tingnan natin itong ibinilita sa atin ng Panginoon. Sabi nila, sige, tingnan natin yung talagang aktual. Verse 16. Nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pag sinabi sabsaban, bato po yun na inukit. Nilagyan lang ng tela. It stands sa puso natin. Parang we are as heart of stone na gusto ng Panginoon maging bahay niya ito. Verse 17, ito po. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Question, sino ang unang evangelist ni Lord Jesus Christ? Sino?
Yung mga shepherd. Complete turn around. Ang sign na ang tao talaga nakatanggap ng kaligtasan at pagbabago. Minamartes niya, chinichismis niya, sinishare niya yung good news. That's the real sign. Bakit kami lakas i-share yung good news? Kasi naramdaman mo yung power. Ba't kami lakas na mag-good news? Wala naman silang love offering dito, walang tithes dito, natatanggapin. Kumbaga, overwhelming joy, ikwento mo. At ano nangyari? Verse 17, sinaysay ng mga shepherd ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Ito po, verse 18. Nagtaka ang lahat ng nakarinig. Bakit? Ano? Angel? Magbibigay ng mensahe sa mga taong hindi pinagkakatiwalaan? Magbibigay ng message sa tao na marumi? Kita mo yun? Na-judge na sila ng tao eh. Pero yung kanilang mindsetting na nakondisyon ng mga kamalian, di ba may mga ganyang tao? Minsan may mga tao na kahit anong ganda, anong lakas, anong talino, kapag yung kanyang mind nagkaroon ng conditioning na palpak ka, mahina ka, nagiging totoo eh. Pero ito mga angel na ito, na matagal na panahon na nagkaroon ng mind conditioning na sila ay masama, na bago. And they began to preach. They began to share the good news. Nagtaka ang lahat ng nakarinig at sinabi ng mga pastol na tanim sa isip na Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Listen very carefully. Paano mo malalaman na yung nagpipreach sa'yo talagang galing sa Diyos? Tumitimo sa puso mo yung sinasabi. Paano mo malalaman yung nangangaral sa'yo talagang galing kay Lord yun? Isang sign, nagkakaroon ng urge sa puso mo na magbago. Like Mary, na itanim sa puso't isip niya. Question, hindi ba pwedeng direktang sabihin ng angel kay Mary yun? Although, in advance, alam niya, si Angel Gabriel, nag-usap sila. Okay? Nag-usap sila. Question, ba't hindi ba pwedeng direktang sabihin ng mga angel yun sa mga tao na ito? Ba't pa nila ginamit ang shepherd? Anong ibig sabihin nun? Tayo po, na punong-puno ng kasalanan dati, gagamitin ka ng Panginoon, ikaw mismo. Yun po ang message doon. Gagamitin tayo ni Lord to evangelize bago mag-rapture. Ngayon, ang dami na namang lindol na nangyayari. Lagi ko nga sinasabi, Lord, pwede ba na yung... Kasi inaral nila yan, yung West Valley Fault Line. Ang West Valley Fault Line, wala po yan sa North Sagaray, Bulacan, Montalban, hanggang sa Carmona, Cavite. May part pa nga ng Tagaytay yan eh. Inaral nila yan, pag yan po ay gumalaw, 100,000 ang mamamatay. At babagsak ang economy ng Pilipinas. Kaya sabi ko nga, Lord, pagka lumilindol sa kalatagan, Lord, wag naman muna gagalaw yung West Valley Fault Line. Noong nakaraan lang, ang lakas ng lindol sa Mindanao. Pag-pray po natin yan, mga kapatid kayo na nanonood ngayon, pag-pray natin, Lord, pwede po ba, after na lang ng rapture, ang West Valley Fault Line? Wala na tayo dito eh. So ito po yun, kapatid. The message of awesome transformation, verse 18 to 20. Kapag nasa iyo ang kaligtasan, nasa puso na natin ang kaligtasan, hindi natin yan kayang i-contain lang, isinishare natin yan. And that is what Christmas is all about. First Christmas night is all about. Number 1, the birth season was during the Feast of Tabernacle. Emmanuel, God is with us. Hindi talaga December 25 na Feast not Natalie Solis Invicti. But the question is, mahalaga ba yung araw? Hindi. Kaya nga mahalaga eh. Araw-araw ay Pasko. Yan. Gustong-gusto ko yun eh. Everyday is Christmas. Bakit? Everyday I need Emmanuel in my life. Yun ang katotohanan po nun. Emmanuel, God is with us. So everyday is Christmas. Not only on a particular day, every day is Christmas. Kaya nga lagi natin sinasabing, this is the day that the Lord has made because every day is Christmas. Number 2, bago tayo matapos, mag-recap po tayo. Both parents of the Lord Jesus Christ came from the lineage of King David. Number 3, the Lord
born, or the birthplace of the Lord Jesus Christ is Bethlehem. Wala nang iba, because Bethlehem is a house of bread, therefore, the bread of life shall be born on the bread of house of bread, which is Bethlehem. Number 4, it is a message of great hope and great joy of salvation to the hopeless people like you and me. Mabubuhay talaga ang pag-asa natin dahil buhay ang Diyos natin. Number 5, it is the revelation of who really Jesus Christ is. He's the captain of hosts. Imagine mo, ba't kinakailangan pang multitude? Kasi nga, kapitan nila yung nagkatawang tao na hindi nila maisip. Kapitan namin ito, Diyos to, ba't magiging sanggol? Alam mo, sa totoo lang, hindi sana aalis yung mga angel niya, kundi sila pinauwi eh. Dahil dapat gusto nilang bantayan yung nagkatawang tao na anak ng Diyos. And remember again, Jesus told Peter, I can ask 12 legions. Pinakakonti na po yun, 72,000. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Bakit? Tayong nasa isip niya, I need to shed my blood for the full payment of sins of entire people na kailangan magbigay ng faith sa Kanya. Pang-anim, it is the only way of complete life's turnaround from slavery of fear and sin to becoming a messenger of Christ. Yun lang ang tayong paraan. And lastly, we become an awesome message of transformation. Ikaw mismo ang Pasko. Tayo mismo ang Pasko dahil pinanganak sa puso natin si Jesus. Jesus Christ no longer lying on a manger, which is a stone. We are now the modern manger of the Lord Jesus Christ in our heart. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hopefully, makatulong tong message na ito. Nalala natin pong ma-internalize ang Pasko. Yes, magandang may kainan. Yes, magandang may pera, magandang may gift, pero hindi po yan talaga. Kasi dati nang ginagawa yan eh. Ng Natalie Solis Invicti. Inayos lang ng Panginoon. And the greatest gift, God gave us His Son, became man, crucified, died, and was buried. Whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Father God, salamat po. Continue to reveal to us who you are according to your word. And allow us to become a modern shepherd. Hopelessness to full of hope, living hope in Christ. And we are a live testimony, a real testimony that we are the real manger of our Savior Jesus Christ. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Salamat po sa pakikinig. Pastor Eric, kamusta? Sister Elizabeth, Annalyn, kamusta? Si Sister Vicky, Ate Vicky. Salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong Panginoon. God bless.